Nabusisiin ng COMELEC ang campaign donation sa mga government contractors sa mga politiko. Kabilang dyan si Senator Chis Escudero. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano magiging hakbang dito ng COMELEC? Jiggy, bukas nakatakdang maglabas ng show cause order ang COMELEC para pagpaliwanagin itong si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction. Kung maaalala mo, Jiggy, nauna na niyang inamin sa isang pagdinig sa Kamara na nagbigay siya ng campaign funds na halagang 30 million pesos kay Senator Chis Escudero. At yan yung gusto ng COMELEC na ipaliwanag ni Lawrence Lubiano dahil kung matatandaan din natin, isa siyang government contractor o meron siyang mga kontrata sa gobyerno at gusto rin daw ng COMELEC na ipaliwanag ni Lubiano kung bakit hindi siya dapat sampahan ng kaso laban nga dito sa Omnibus Election Code. Matapos na magpaliwanag ni Lubiano, Jiggy, ay susunod na susulatan ni Senator Chis Escudero at siya naman ang pagpapaliwanagin bilang recipient ng 30 million pesos na campaign funds na yan. Jiggy. At meron na bang reaksyon si Senator Escudero sa isyong ito? Naglabas na siya ng maikling statement or text message about it sa mga tanong ng mga taga-media sa kanya. Nagpapasalamat siya sa COMELEC na binigyan siya ng pagkakataon na makasagot sa issue na ito. Pero ngayon pa lang, sinasabi na ni Senator Escudero, wala siyang nilabag na batas sa pagtanggap niyang campaign funds na yan. Handa rin daw siya na sagutin yung anumang magiging katanungan ng COMELEC sa kanya at ibigay yung paliwanag na hihingin sa kanya ng komisyon. Doon sa may 50 contractors na nag-donate sa mga politiko nung kampanya, anong gagawin ng COMELEC sa kanila? Sa ngayon, Jiggy, nagki-case build up daw kasi yung COMELEC. In fact, sumulat na nga raw sila sa DPWH para humingi ng certification tungkol dito sa 52 contractors na ito. Ang mahalaga kasing malaman ngayon ng COMELEC ay kung government contractors itong mga ito. Doon lang naman kasi nagkakaproblema, Jiggy, dahil di ba nga supposedly bawal magbigay ng campaign funds o bawal ding mag-receive ng campaign funds mula doon sa may mga kontrata sa gobyerno. Ayon din daw sa pagsusuri ng COMELEC, itong 52 contractors na ito ay nagbigay ng campaign funds sa mga kumandidato, for example, 3 kumandidato sa pagkasenador, 4 sa pagkakongresista, 15 sa political o sa mga party list, and then yung iba ay sa mga local government officials na. Jiggy, at oras daw na mapatunayan nga nagkaroon ng illegal na donasyon, pwede silang kasuhan ng COMELEC, Jiggy. At dito sa issue ng campaign donation, ano ang masasabi ni Senate President Tito Soto? Sabi ni Senate President Tito Soto, talagang dapat mag-ingat silang mga politiko sa mga tinatanggap nila, lalo na campaign funds, at kailangan alam nila kung ano-ano yung mga sources na bawal nilang tanggapan ng campaign funds. Nevertheless, kung sino man daw yung mga politiko na nasasangkot dyan sa issue na yan, dapat silang magpaliwanag. Ang tanong din dyan, Jiggy, ano bang magagawa ng Senado dun sa mga nanalong senador na tumanggap ng campaign funds sa mga mapapatunayan na mga government contractors? Ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, kayang aksyonan ng Senate Ethics Committee pero kailangan may complaint muna. Sa ngayon, wala silang natatanggap na reklamo. Pero pwede daw maging grounds for complaint kayang issue ng illegal na pagbibigay at pagtanggap ng campaign funds. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Kami namang mga senador, we are open for public scrutiny. Since before, kahit na ngayon, kahit nung ako leader nun, basta merong nagko-complaint sa isang senador, ang sinasabi namin, hindi, mag-file kayo ng complaint sa Ethics Committee. Kasi nga may mga kabawalan merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa let's say corporations or personalities who are having transactions with government. At kanina Mayan, pinakita natin sa headlines yung privilege speech ni Senator Jinggoy kung saan sinasabi niya na hanggat may mga kagaya ni Engineer Bryce Hernandez ng DPWH ay hindi pa rin safe yung bansa. Ano pang sinabi na ibang sinabi ni Senator Jinggoy sa kanyang speech?
Nako, Jiggy, pinaulanan ng katakot-takot na masasakit na salita ni Senator Jinggoy Estrada itong si DPWH Engineer Bryce Hernandez. Tinawag niyang sinungaling at mandarambong. Muli din niyang dininay yung akusasyon sa kanya ni Hernandez na nasasangkot siya ng pangingikbak ng at least 30% daw mula sa ilang flood control projects. Jiggy, pakinggan natin ang bahagi ng privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada. I have acquitted myself of the grave charge of plunder. Should that sad and dark chapter of my life be a reason for me now to do nothing? Say nothing? Kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen kung saan ako'y napawalang sala, lalong kayang-kaya kong harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. At kanina nagdebate rin sa plenaryo kung dapat bang ibalik sa kustodiya ng Senado itong si Engineer Hernandez. Ano naging takbo ng diskusyon? Mahaba-habang debate yan, Jiggy, dahil yung ilang miyembro ng minorya, sila Senator Jinggoy Estrada, Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta, gusto nila ibalik sa Senado o i-detain ulit sa Senado itong si Hernandez. Kung matatandaan natin, Jiggy, backtrack tayo konti, nitong Lunes sa pagdinig ng Senate Ribbon Committee, di ba na-cite in contempt si Hernandez? So technically, under na siya ng custody ng Senado at dito siya na-detain. Pero kinabukasan, Martes, ay dumalo siya sa pagdinig naman ng Kamara at doon sinabi niya na hindi niya nararamdaman na safe siya dito sa Senado kaya ayaw niyang bumalik dito. Kaya naman kinommunicate ni Speaker Martin Romualdez yung concern na yan kay Senate President Tito Soto at kung pwede daw ay sa Kamara na lang nga i-detain itong si Hernandez. Pero hindi pumayag dyan sa Senate President Tito Soto, kaya ang napagkasunduan nila ni Speaker Romualdez kahapon ay dalhin na lamang sa PNP Custodial Center itong si Hernandez. Pero, alam mo, nanggigigil dyan yung mga senador kasi para sa kanila, bakit siya nasa PNP Custodial Center? Hindi naman totoo na hindi siya safe dito. In fact, safe na safe siya kung nasa Senado siya. Kaya ang sinasabi nila Senator Marcoleta, dapat ibalik siya dito. Nung medyo nagkakainitan na ng debate, nag-break muna panandalian yung mga senador at pagbalik nila ng sesyon, Jiggy, ang naging desisyon nila ay i-transfer sa Pasay City Jail itong si Bryce Hernandez. And just to be clear, kahit nasa Pasay City Jail siya, under custody siya ng Senado, so anytime na kailangan siyang ipatawag for hearing, obligado siya na pumunta dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.